What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit ka huwag magpapa-under sa mga babae. So sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I'm currently uploading videos about dating and relationships, mainly about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So kung gusto mo maka-attract ng isang feminine na babae, yung loyal, loving, submissive, supportive woman in your life, then you want to be more masculine. At sakto, andun ako sa journey na yun to be the best masculine version of myself. At kung gusto mong sumabay, gusto mo rin maging best masculine version of yourself, then you might want to subscribe to my channel dahil sobrang almost daily and weekly meron akong mga bagong videos na sinishare ko sa inyo dito yung mga natututunan ko based on my experiences, based sa mga natututunan ko all throughout my life. So yun lang. So balik tayo sa video na to. So bakit wag kang magpapa-under sa babae? So once you lose your power and authority inside a relationship, pareho lang kayo ng babae na hindi matutuwa sa sitwasyon nyo. So relationships are most sustainable and mutually satisfying when men are taking the lead. Kumbaga, ikaw yung kapitan, siya yung pasahero. Ikaw ang hari, babae ang yung reyna. Not the other way around na reyna nga siya, pero pinoposisyon mo yung sarili mo bilang alipin niya. So, ano ba itsura ng isang alipin? Sunod-sunuran. Kung ano lang yung gusto ng babae, yun lang ang masusunod. Binibigay mo lahat ng gusto, lahat ng desisyon niya, lahat ng desisyon sa relationships nyo nakadepende sa kanya at oo ka lang ng oo. So kapag ginawa mo yan, mawawala yung power at authority mo. Alipin ka nga eh. At kapag nawala yan, naging alipin yung perception niya sa'yo. Hindi na siya magiging sexually attracted sa'yo at mawawala na din yung trust at respect niya sa'yo. Usually, ito yung strategy ng mga lalaking merong mga insecurities sa sarili nila. Nagpapa-under dahil feeling nila merong much better na lalaki in terms of their looks or status, kaya ang strategy nila to keep the relationship ay magpa-under dahil baka ipagpalit lang sila sa mas mayaman o mas poging lalaki. So what they do is they trade their authority, power, and control for a relationship. Ito yung exact formula ng pagiging under. So ibigay lang lahat ng gusto ng babae, as in lahat, kahit yung mga bagay na deep inside ayaw nilang gawin. Dahil iniisip nila na kapag di nila ginawa yung mga gusto ng babae o hindi nila binigay yung mga gusto ng babae, ay iiwan sila nito. Kaya gagawin na lang nila kahit labag to sa loob nila. Hindi kayang i-manage yung negative behaviors ng babae, yung tuwing nagtatantrums, tuwing tunotoyo, tuwing nagagalit. Kaya ibibigay na lang nila yung gusto ng babae. So bilang pampalubag loob, ang iniisip ng mga under na lalaki ay kapag binigay nila lahat sa babae, is ibibigay din ng babae lahat ng gusto nila. Pero pero in a form of hidden contracts. Hidden contracts, ibig sabihin, hindi nila sinasabi sa babae na ito din yung gusto nilang kapalit kasi feeling nga nila wala siyang authority na mag-demand. This is because under nga sila. Ginagawa nilang reyna yung babae, kumbaga binibigay nila sa babae yung power and control. So in the hopes na hindi sila iiwan ng babae. Pero kapag hindi binigay ng babae yung gusto niya, yung mga needs and wants niya bilang lalaki, may ipon lang yung resentment ng lalaki sa dibdib niya. So feeling niya, ginawa naman niya lahat pero iniwan pa rin siya, in which in the first place, siya ang naglagay sa sarili niya sa sitwasyon na yun. So, kung nangyayari sa'yo yan, then kasalanan mo yan. This is because pumayag ka na maging under sa isang babae. Usually, nangyayari ito dahil emotionally over-invested ang lalaki sa babae. When a man is emotionally over-invested, feeling niya hindi na siya pwedeng mag-set ng boundaries, i-reject yung babae, o kahit mag-say ng no. This is driven by having a scarcity mindset. Scarcity mindset meaning kulang lahat sa mundo mo. Kulang ka bilang lalaki, kulang yung pera mo, kulang yung confidence mo, kulang yung height at looks mo. So dahil kulang yung pagtingin mo sa sarili mo,
at yung mundong ginagalawan mo. Feeling mo kulang yung mga babaeng nakapaligid sa'yo. Kulang yung mga babaeng nagkakagusto sa'yo. At dahil sa scarcity mindset mo na yan, you are living in fear. Fear of the woman's disappointment, fear of her anger, fear that she will leave you. So in order to compensate, ibibigay mo lahat ng time, energy, at pera mo sa babae. Ibibigay mo din yung power, authority, at yung control mo. Making you over-invest sa babae. At kapag meron kang emotional over-investment, madali kang ma-manipulate ng mga babae. Madali kang ma-take advantage. So, women will always try and test you kung ibibigay mo yung power, control, at authority mo sa kanila. Titignan nila kapag nagalit, nagtampo, o umiyak sila sa'yo, ibibigay mo na lahat ng mga gusto nila. Ibibigay mo na yung power, control, at authority sa kanila. At kapag naramdaman nila na madali kang ma-manipulate, madali kang ma-take advantage, at hindi mo kayang i-handle yung mga uncomfortable emotional situations na ginagawa nila, they will see you as emotionally weak. At hindi na sila magiging sexually attracted sa'yo. Tingnan mo yung mga lalaking under. Pustahan tayo, sila pa yung mga nagmamakaawa na makipag-sex sa kanila yung partner nila. So, Joms, ano ba dapat ang magandang gawin para hindi na ako maging under sa babae? So, meron tayong tinatawag na masculine frame. Masculine frame meaning the authority and power to dictate the terms and structure of a relationship, including how it is arranged, how it unfolds, and the responsibilities of each partners. So, kailangan mo magkaroon ng masculine frame kung gusto mo magkaroon ng feminine na babae sa buhay mo. Babaeng loyal, supportive, at submissive sa'yo. Dahil kung wala, babae ang gagawa ng frame na to at mapipilitan ka lang pumasok sa frame niya. In which, kaya ka nagiging under sa kanya, nagiging sunod-sunuran ka sa kanya kasi pumapasok ka sa frame niya. So, feminine women, okay? Feminine women desire a confident leader who initiates and directs the relationship. Okay? Yun yung mga gusto nila dahil nga, feminine nga sila, gusto nilang mag-submit sa isang lalaki na nakikita nilang kaya silang i-lead. Alright? So, kapag meron kang masculine frame, you create an experience for the woman to enter into her feminine. In which, ito din naman talaga yung nakakapag-attract sa isang babae. Kaya importante na meron kang masculine frame. Okay? Kasi she wants to enter an experience created by the man's independence and resources. Mas gusto nilang pumasok sa mundo ng lalaki kaysa magpapasok ng lalaki sa mundo nila. Because again, the feminine energy is consumptive. Okay, gusto lang nila mag-consume. Kasi nga, di ba nga, feminine energy receives. Okay? Yung masculine energy is provide. So, gusto lang nila mag-consume ng consume. Gusto lang nila makareceive ng makareceive. Okay? Kaya importante na meron kang masculine frame. Ito yung sinasabi ko sa inyo na magkaroon kayo ng self-sustainable world. Ibig sabihin, babae ang papasukin mo sa mundo mo, hindi ikaw yung papasok sa mundo niya o siya yung gagawin mong mundo mo. Mas magiging authentic at genuine ka bilang lalaki kapag meron kang self-sustainable world at meron kang masculine frame. Kasi hindi mo na kailangan mag-best foot forward dahil ine-embody mo na yung best version mo. Kasi when it comes to panliligaw, kapag nanligaw ka, palagi kang best foot forward niyan. Baga, hindi ka naging authentic, hindi ka naging genuine kasi tinatago mo yung true character mo. Gusto mo lang ipakita palagi yung best version mo. Pero dahil meron kang self-sustainable world, alam mo na kaya mong mabuhay mag-isa, kaya mong mag-provide for yourself and for the people na nakapaligid sa'yo, at meron kang sariling masculine frame, is hindi mo na kailangan magkunwari, hindi mo na kailangan magpa-under para lang makuha yung isang babae. So, mas effective na meron kang ganito, meron kang self-sustainable world at meron kang frame, clear masculine frame. Kasi kapag meron kang clear masculine frame, meaning,
alam mo yung kaya mong gawin sa isang relationship at alam mo kung ano yung hindi mo kayang gawin sa relationship, alam mo yung mga needs and wants mo sa relationship at alam mo yung kaya mong i-provide sa isang relationship. So this will allow women to decide kung gusto niya bang sumama sa'yo o hindi sa umpisa pa lang. Okay? Sa umpisa pa lang, pinapakita mo na ito yung itsura ng mundo ko, ito yung mga boundaries ko, ito yung mga kaya kong i-provide. Kung ayaw mo, sige, edi wag. Okay lang naman kasi I can live on my own. I can be independently. I can sustain myself. I can sustain my world. Kung gusto mo, sige, dito pasok ka. Try natin kung mapapaganda o ma-amplify o ma-multiply mo yung lifestyle ko ngayon. So, tandaan mo na hindi ka makikita ng babae na best option niya kung under ka sa kanya. She might stay, pero dahil nakikita ka lang niya as her safety net, hindi dahil gustong-gusto ka niya. So, once na maubos niya yung resources mo, once na nakita niya na wala ka ng advantage over her life, is magmamamba out na yan sa'yo. So, you can be the best option by building your self-sustainable world or building your self-sustainable life as a man. Yung lalaking komportable sa sarili niya, merong purpose at direction, at nag-e-enjoy puntahan kung saan man siya papunta. So, humanap ka ng babae na willing pumasok sa frame mo dahil nakikita ka niya as her best option. Dito, hindi mo na kailangan magkunwari. Hindi mo na kailangan, alam mo yun, na isuppress yung mga needs and wants mo bilang lalaki para lang magstay siya. Dito, pinapakita mo na agad yung totoong ikaw, kung ano yung mga kaya mong, kung ano yung mga gusto mo, ano yung needs and wants mo sa relationship, ano yung mga kaya mong i-provide. So, with that one is nako-communicate mo maigi, honestly, and authentically, genuinely, yung sarili mo. Hindi mo kailangan magkunwari, hindi mo kailangan magtago ng kung ano-ano. So, with that one, mas makikita mo yung babaeng aligned sa'yo. Yung aligned. Ibig sabihin, yung gustong pumasok sa mundo mo. Yung kayang i-provide yung needs and wants mo at gustong ma-receive yung kaya mong i-provide. Okay? So, humanap ka ng babae na willing pumasok sa frame mo dahil nakikita ka niya as her best option. So, a woman who is willing to submit to your lead. Because a woman who views a man as her best option will not leave simply because you say no. So that's why having a masculine frame and staying authentic is what secures a long-term relationship and satisfaction for you and for her. So kung under ka ngayon at kailangan mo ng tulong on how to build your masculine frame, meron akong private community na ginawa. So, ang tawag dito is Man Cave. Kung ikaw ay lalaking insecure, torpe, nice guy, at gusto mo mag-transform bilang confident, masculine, gentleman, then sakto sa'yo tong community to. If gusto mo maging confident and masculine at magkaroon ng loyal, loving girlfriend this year, then you might want to check yung link sa description box or link na nasa bio ko, and I'll see you inside. So, yun lang. Let's go.